Magandang umaga po sa lahat. Hallelujah. If you have your Bibles with you, kindly open with me Matthew chapter 7, verses 7 hanggang 12. Matthew chapter 7, verses 7 hanggang 12. Inihiling ko po ang lahat na tayo po'y tumayo bilang paggalang sa salita ng atin pong Panginoon. Ako po ang magbabasa sa verse 7, kayo po sa verse 8. Sabay-sabay po tayo na magbabasa sa verse 12. Nakita na po natin? Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. Verse 8. Which one of you would hand his son a stone when he asks for a loaf of bread? Verse 10. If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good things to those who ask Him? Tayong lahat. Do to others whatever you would have them to do to you. This is the law and the prophets. Father, we thank you for your word that we will be reflecting this morning. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na pong maupo ang bawat isa. Ang pangalawang hari ng Israel, sino nga po ang pangalawang hari ng Israel? King David, no? Ay naghari for 40 years sa bansang Israel. At makikita po natin sa kanya pong buhay na ito ay napupuno ng panalangin. He has lots of prayers sa kanya pong buhay na kung saan ay pwede po nating magamit bilang halimbawa sa ating pang-araw-araw din ng buhay, sa mga struggles na ating kinakaharap at sa mga struggles o sa mga pagsubok na atin pong binabata. Noong malapit na si King David na mamatay, kasi napakatanda na, meron pong pinangakuan siya na kanyang anak na magmamana ng kanyang trono. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, meron din siyang mga anak na interesado na maging hari sa Israel. Una dito ay si Absalom, na kung saan ay nagsagawa ng kanya pong kodeta laban sa kanyang tatay. To the point na si King David po ay tumakas upang ma-preserve niya ang kanyang buhay, maging ng kanyang mga mahal sa buhay. Just imagine yung anak ang siyang tumutugis na sa ama. Napakalungkot na sitwasyon. Anak tumutugis sa ama. Of course, hindi naman bago kay David ang anumang political persecution. Kasi bago siya maging hari ng Israel, pero matapos siyang mai-anoint bilang hari ng Israel, yung kanyang father-in-law naman, si Saul, ang siyang naghunting sa kanya at nagtangka sa kanyang buhay. Kaya napakalungkot itong buhay ni David na ito. It is because left and right, front and back, nariyan yung mga kalaban niya na siyang tumutugis sa kanya. Si Absalom, sa kanyang pagkandak ng kodita laban sa kanyang ama, sa kasawiang palad, ay namatay. Ang isang anak din ni David na si Amnon ay napatay din ng isang anak niya. Dahil itong si Amnon ay nagsagawa ng karumal-dumal na gawain sa kanyang kapatid. Kaya ipinagtanggol ng kanya pong half-brother ang kanya pong kapatid na babae. So, the first two sons of David
were dead. Meron siyang pang-apat na anak, si Adonijah. Itong si Adonijah na ito, yamang ang kanyang mga kuya ay wala na, inassume niya na siya yung papalit sa kanyang ama bilang hari ng Israel. Si Adonijah. Pero mayroon pong problema. Si David ay nangako na ang kanyang trono ay ipapasa sa kanyang paboritong anak. Sino yon? Si Solomon. Ano? Ipinangako niya na ang kanyang trono ipapasa niya kay Solomon. Ang ginawa po ni Adonijah, nag-organize ulit siya ng another kudita ulit si Adonijah. And for this time, ang mga naging kasama ni Adonijah ay mga makakapangyarihan. Una, si Joab, isa pong military commander. At ang ikalawa, si Abiathar, pari ng Panginoon. So kung atin pong tingnan, Adonijah has a strong political base. Malakas ang politika na meron po si Adonijah. Sapagkat ang military, kasama niya. Ang simbahan, kasama niya. Matindi, ano? Pag ikaw yung politiko, nakakampi mo ang military, kakampi mo pang simbahan, walang duda, ikaw talaga ang magiging mananalo sa anumang political rivalry. And yet, David has promised to his beloved son, Solomon, na siya ang magmamana ng kaharian. Kung ikaw si Solomon, ano kaya ang maging damdamin mo? Kung ikaw si David, ano kaya ang maging damdamin mo? Ano kaya ang maiisip mo? Si David ay matanda na. Halos hindi na siya nakakabangon sa kanyang higaan. In fact, walang alam si David sa kudeta na ginawa ng kanyang anak. Na ang kanyang anak na si Adonijah ay nagsagawa na ng coronation ceremony. Kinurunahan niya na ang kanyang sarili. Kasama yung mga military, kasama yung mga pari ng Israel. At itong si David, walang kaalam-alam. Mahina na siya. Nanlulupaypay na siya. Pagod na si David. Nung malaman po ni Bathsheba, yung nanay ni Solomon, na merong isinasagawang koronasyon para sa papalit na maging hari ng Israel, pangatlong hari ng Israel, pumunta siya kay King David, iyak siya ng iyak. Sabi niya, Panginoon, hindi ba ipinangako mo sa ating anak na si Solomon ang trono ng Israel? And with that, David has exerted his political power na maneuver ni David ang kudeta na ginawa ng kanyang anak at kanya pong idineklara si Solomon bilang hari ng Israel. For Solomon, that is a very, challenging moment. Bakit? Kasi ang kanyang political base lang ay si David. Ang kanyang tatay, matanda na. Anytime pwede nang kunin ng Lord. Wala na siyang ibang kakampi. Kung kaya't si Solomon ay nanalangin sa Panginoon. Alam niyo, sa panahon na parang isip natin, wala tayong kakampi, hindi natin kaya, parang talunan tayo, parang nasa disadvantaged situation tayo, the only thing that we can do is to pray. Amen. Amen. Nanalangin si Solomon. At nung nanalangin si Solomon, tinanong siya ng Panginoon, Solomon, ano ang inyong nais? Ano ang iyong nais? Ano ang hiningi ni Solomon sa Panginoon? Ano pong hiningi ni Solomon sa Panginoon? Wisdom.
Ang sabi sa kanya ng Panginoon, ang iba pag nagpipray, gusto ng kapangyarihan. Kasi kung si Solomon kung ako si Solomon, hingi ako ng kapangyarihan na matalo ko lahat ng aking kalaban. Pwede yun, di ba? Kasi nandun ang mga kalaban eh. Hindi mananahimik yung mga followers, mga supporters, mga loyalists ni Adonijah. Tama po ba? Hindi sila mananahimik. Tatayo sila. Paninindigan nila ang kanilang desisyon. Pwede din na humingi si Solomon ng military might, unang kayamanan, unang mahabang buhay, unang kakayahan sa politika at kung ano-ano pa. Pero ang hiningi ni Solomon, wisdom. Wisdom. Na-recognize ni Solomon na ang kanyang paghahari is not about fighting his political rivals. Na-realize ni Solomon na ang kanyang paghahari is not about to maintain power and authority over the people of God. Na-realize ni Solomon na ang kanyang paghahari is not about who is powerful, who is influential. Sapagkat nalaman ni Solomon at nakilala ni Solomon na ang kanyang paghahari pala ay pagtupad ng kalooban ng Diyos. Ang hiningi niya sa Panginoon, wisdom. Kung kaya't ang sabi ng Panginoon kay Solomon, yamang wisdom ang hiningi mo at hindi mo hiningi ang makaraniwang hinihingi ng mga tao sa paligid, ibibigay ko lahat ng yan sa iyo. Ibigay ko ang lahat ng iyan sa iyo. Sa atin pong pananalangin, napakahalaga na pag tayo po'y lumalapit sa Panginoon, marirealize po natin na ang Diyos po natin ay ating Ama na nasa langit. Amen. Na walang ibang ninanais kundi ang ibigay ang pinakamabuti para sa atin. Walang ibang ninanais ang Diyos kundi ang ipagkaloob ang pinaka-best para sa ating lahat. Pwedeng pakisabi sa inyong katabi kapatid, ang kalooban ng Diyos ay ang pinakamabuti para sa iyo. Praise the Lord. Yan ang kalooban ng Panginoon, ang pinakamabuti para sa atin. Minsan naiisip natin, paano ko po malaman, Pastor, kasi naghihingi ako sa Panginoon, hindi niya pa rin binibigay. Baka hindi yon ang pinakamabuti para sa atin. So in verses 7 to 8 ng atin pong binasa sa Matthew chapter 7, just like Solomon, humingi sa Panginoon ng wisdom at yamang ang Diyos na kanyang pinanalanginan ay Ama at walang ibang desire kundi ang mabuti para kay Solomon, the Lord is inviting us for a persistent faith. So pag tayo po'y nananalangin, inaanyayahan po tayo ng Panginoon na maging persistent sa ating panghawak, sa ating pananangan sa Kanya. May 3 verbs, action words, na binanggit po dito sa verses 7 and 8. Ano po yung mga action words na yon? Ask, seek, and knock. Sa Griego na salita, sa original language na ginamit ng ating Panginoon, these verbs signifies a continuous action. Itong ask, itong seek, itong knock, ay nagpapakita po ng tuloy-tuloy na gawain. So when the Lord say, ask, He said, keep asking. When the Lord said, seek, ang sabi ng Panginoon, keep seeking. At nung sinabi ng Panginoon, knock, ang gustong sabihin ng Panginoon, keep knocking. Tuloy-tuloy.
Tuloy-tuloy. So, this is not a one-time prayer whispered in desperation. Actually, to ask, to seek, and to knock, it means it is a lifestyle of dependence on the Lord. Amen. A lifestyle of dependence on the Lord. Nung tinuruan tayo ng Panginoon, humingi kayo, kumatok kayo, hanapin ninyo. Nangahulugan pala yan na tuloy-tuloy na pagtitiwala, tuloy-tuloy na pag-asa, tuloy-tuloy na humihingi, lumalapit sa atin pong Panginoon. So Jesus is not encouraging a passive prayer. Hindi po ini-encourage ng Panginoon ang passive prayer. Di ba mayroon pong isang parabola ang ating Panginoon patungkol sa masamang huwes. Merong isang babae na kung saan pabalik-balik doon sa masamang huwes na yon, na ang sabi niya, Panginoon, bigyan mo ako ng hustisya. Pabalik-balik. Hindi natin alam kung gaano kalayo ang babaeng ito sa tahanan ng huwes. Hindi natin alam kung gaano po ang pinagdaanan ng babaeng ito, kung ano po ang kanyang usapin. And yet this woman is asking the judge, give me justice. Hanggang sa tumagal, sabi ng huwes, bigyan ko na nga ng pagkakataon ng babaeng ito. Pakikinggan ko na nga ang kanyang usapin. Sapagkat pabalik-balik na lang siya. So the Lord is trying to teach us that in our prayer, let us be active. Let us be persevering in our prayer. So tingnan po natin itong ask, seek, and knock. Actually, we can notice a progression of action in these three verbs. Ask, it means you express your needs. Tama po ano? When you ask, you express your needs. Panginoon, kailangan ko po ito. Yan. So that's the ask. Yung seek naman, it implies pursuit with intention. So hindi mo lang sinasabi na, Lord, kailangan ko ito. Kundi pinupursu mo. Pinupursu mo. Tingnan natin si Hana. Si Hana, sino nga si Hana? Ang asawa niya ay si Elkanah. Tama no? Si Hana, ang asawa niya ay si Elkanah. Itong si Elkanah ay may dalawang asawa. Tama? At dahil dalawa ang asawa ni Elkanah, hindi maiiwasan ng dalawang babaeng ito na mag-compete for attention, compete for love, compete for favor. Kaya ang Kristiyano, tinuturuan tayo, isa lang ang asawa. Amen. Amen. Pakisabi dyan sa iyong katabi, isa lang ang asawa. Isa lang ang asawa. Oh, kung binata yan ang iyong katabi o dalaga yan ang iyong katabi, sabihin mo, isa lang ang boyfriend, isa lang ang girlfriend. Pakisabi din sa kanila. Isa lang. Kasi hindi maiiwasan na sila ay magkukumpit. Ay hindi maganda. Every time na magpunta sa temple o sa tabernacle itong si Elkanah, kasama kayong dalawang asawa,
parating umiiyak itong si Hana. Bakit umiiyak si Hana? Bakit po umiiyak si Hana? Anong nangyari kay Hana? Yung unang asawa ni Elkana, maraming anak. Tapos si Hana naman, walang anak. Walang anak. Ang asawa ni si Hana, walang anak. So every time na sila po'y pumupunta sa tabernacle ng ating Panginoon, sapagat ang mga Israelita po 3 times a year silang nire-require na pupunta sa tabernacle. Ang tabernacle kasi isa lang. So 3 times a year, mula sa kalang bayan, pupunta sila kung saan naroon ang tabernacle in order to present themselves to the Lord. Together with their tithes, together with their sacrifices, together with their offerings. So yun ang nangyari. So ang ginagawa po ni Hana, sa halip na kumain doon sa hapagkainan, kasama si Elkana, kasama ang asawa ni Elkana, yung kanyang isang asawa, kasama yung mga anak ni Elkana, si Hana po nagtatago doon sa gilid ng tabernacle, iyak ng iyak. Iyak ng iyak. Iyak ng iyak. Hanggang nakita siya ni Eli. Sabi ni Eli, anong nangyari sa babaeng ito? Maaga pa, iyak ng iyak dito. Lasing siguro ang babaeng ito. Sabi niya, anak, sabi niya, maaga pa, ba't naglalasing ka? Sabi ni Hana, hindi po Panginoon. Hindi po ako lasing. Ako po ay nananalangin. So there is an intention of pursuit for Hana. Hinanap niya ang Panginoon. Hinanap niya ang Panginoon. Pinurso niya ang Panginoon. Kagaya din ng babaeng balo na yon, na may usapin, hinanap niya kung saan ang judge. Seek, it's a pursuit with intention. And then knock. Kumatok. So may progression, no? Kanina, ine-express niya lang, gusto ko, Panginoon. Tapos, hinanap niya. And then knock, it means boldness that expects an answer. Hindi ba pag kumakatok ka, nilakasan mo ang loob mo? Kasi anytime, baka pagbukas ng pinto na yun, plato yung sumalpak sa mukha mo. Di ba? O baka pagkatok mo, isip mo, aso yung lumabas at ikaw ay pinahabol sa aso. So it requires boldness when you knock. Tama no? When you knock on somebody's house, it requires boldness. Lalo na tayo mga Pilipino, mahihiyain tayo magkatok. Nahihiya tayo magkatok. So kumakatok, it implies boldness, and not just boldness, an expectation for an answer. Meron pang isang kwento ang ating Panginoon patungkol sa pananalangin. Kumakatok itong kapitbahay, itong taong ito sa kanyang kapitbahay. At ang sabi ng kanyang kapitbahay, anong kailangan mo? So in-express niya ang kanyang pangailangan sa kapitbahay. Sabi ng kapitbahay, pwede bang bukas na lang yan? Nakasarado na ang pinto. Nakatarangka na ang pinto. Hindi ka na pwedeng pumasok. Hindi ko na pwedeng pagbubuksan. Pero tuloy-tuloy siya sa pagkakatok. Yan ang gustong ipakita ng ating Panginoon sa atin. The Lord Jesus Christ invites us for a persistent prayer. Faith does not sit back and just speculate. Ang panalangin po, ang pananampalataya po, hindi lang humihingi ka, tapos upo ka na lang, at maghihintay ka na lang. Kaya si Pablo, mayroong instruction sa mga Kristiyano. Kasi sa panahon ni Pablo, ang mga Kristiyano, dahil sabi nila, darating na si Jesus, babalik na si Jesus, ang ginawa ng mga Kristiyano, nagsiupuan na lang, Sister Helen. At umaasa na lang sa ibinibigay ng simbahan. Di ba nung ang New Testament Church, nagpapakain sila sa mga kapatid? Tama po ano? Ang ginagawa po ng mga kapatid, ibinibenta nila ang kanilang mga ari-arian, at ang napagbintahan nila ng kanilang ari-arian, ibinibigay sa mga apostol. At
At ang ginagawa naman ng mga apostol sa pera na ibinigay sa kanila, dinidistribute nila yon sa mga kapatid na nangailangan. Tama hindi? Kaya nga, nagkaroon po ng pangailangan para sa mga diakono kasi itong mga Griego na mga naging Kristiyano ay nagrereklamo, sabi nila, parang unfair naman ang distribution ng pagkain sa atin. Bakit itong mga Hudeya lamang na ito, yung mga babaeng balo ng mga Hudyo, ang nabibigyan ng pagkain, samantalang kami parang napapabayaan na lang. Kaya sabi ng mga apostol, hindi tama ito na magbantay-bantay tayo sa lamesa para pakainin itong mga babaeng balo na ito. Sige, maghanap tayo ng 7 lalaki na matatalino, na puspos ng banal na espiritu at may magandang reputasyon. Gawin natin silang mga diakono upang sila ang mag-in-charge sa ministeryong ito. Di ba yun ang nangyari sa mga diakono? So ano pong nangyari? May pera yung simbahan, may relief program ang simbahan para sa mga nangailangan, kaya ang iba, Sister Bing, hindi na nagtrabaho. Umasa na lang sa simbahan. Tama? Umasa na lang sa simbahan. May pera naman ang simbahan eh. Kasi maraming binigay na nagbenta ng lupain si Sister Gemma. 1 milyon yon. Saan kaya napunta ang pera na yon? Sabi ng mga tao. Kaya nagbigay ng instruction si Pablo. Anong instruction niya? Sinabi ni Pablo na yung mga taong hindi na nagtatrabaho at humihintay na lang sa ayuda, sa suporta ng simbahan, mga tamad. Tama po ano? Hindi po yun mga anak natin ang tinutukoy ni Pablo. Ang tinutukoy doon ay yung mga Kristiyano na umaasa na lang sa ayuda. I-extend natin, Sister Bing, sa panahon natin ngayon. Yung mga Pilipino na umaasa din sa ayuda. Maraming mga Pilipinong umaasa na sa ayuda, di ba? Schedule na po namin ngayon ng aming sweldo. Sweldo pa naman ang sabi, Sister Bing. Schedule na sila ng sweldo. Kaya mayroong sabi na, ay ano naman sis ang inyong kabuhayan? Ay pastor, pasensya po, wala po talaga, hindi na po kami nagtatrabaho kasi ay high blood po ako. Kaya hindi na siya nagtrabaho, Sister Claudette. Sabi ko rin, ako din, high blood din ako. Pero nakatrabaho pa rin. Pwede namang magtrabaho kahit high blood, di ba? Amen? Bakit naman naisip natin dahil kaunting high blood lang tayo, hindi na tayo magtatrabaho? Maasa na lang sa ayuda ng iba. Kaya anong tawag ni Pablo doon sa umaasa sa tulong ng iba? Mga tamad. Anong instruction niya sa mga tamad? Huwag pakainin. Tama, Sister Helen. Instruction. Huwag pakainin ang mga tamad. Anong ginagawa nila? Lord, thank you Lord sa blessing niyo po sa akin sa araw na ito. Pakakainin niyo po ako, Panginoon. Pero nakaupo lang buong araw. Paano ka pakakainin ng Panginoon? Labag yun sa instruction ng Panginoon. Pwede naman na kahit ikaw ay high blood, di magluto-luto ka na lang ng dahon ng gayabon dyan at ibenta, ilagay mo sa plastic at ibenta mo ng tagki 15 pesos, kikita ka pa. Amen. Wala pastor ng gayabon sa amin. Ano na naman ulit? Baka mayroon namang puso yung saging ninyo. Idonin mo yung puso ng saging, lagyan ng kung ano-anong mga pampalasa, tapos prituhin mo na parang patty. Tapos nagiging ipalaman mo na doon sa tinapay na buns na bili mo sa Shapes Bake Shop. Tapos ibenta mo sa mga school, vegetarian, ano tawag doon? Burger. Maraming pwedeng paraan para mabuhay. Amen. Maraming paraan para mabuhay. O pwede ka namang pumunta doon sa palengke. Kung high blood ka naman talaga, punta ka sa palengke, bumili ka ng 1 pirasong buko, tapos ilagay mo sa baso-baso at ibenta mo 25 pesos. Di ba? Buko juice. Kailangan ba na high blood din ka doon sa
Wag ganun mo lang naman yung buko, patuluin mo yung sabaw at ilagay mo sa baso-baso, ilagay mo sa ref, tapos kinabukasan ibenta mo. High blood din ka ba noon? Amen. Kasi pastor, wala kaming lupa, kaya wala kaming garden. Ang iba naglalagay sa plastic ng lupa. Tapos nilagyan nila ng buto ng pechay. So anong nangyari? Tumubo, gumanda. Ay naibenta. Alam nyo, ang Diyos ay nagbibless sa mga taong masisipag. Amen. Yan ang gustong sabihin ng Panginoon. Sabihin natin, gusto ko Panginoon na i-bless niyo po aking buhay. Gusto ko po ng promotion. Ay pa-late naman sa trabaho. Paano ka mapopromote? Gusto ko Lord magkatrabaho. Nagkatrabaho na, after 1 week, magre-resign na rin kasi ang bigat pala ng trabaho, mahirap pala ang trabaho. Itanong po natin sa lahat na nagtatrabaho, may trabaho ba na madali? Lahat ng trabaho mahirap, kaya nga trabaho ang tawag doon. Sa English ay labor. So kung mahirapan kayo, ask the Lord, Lord, give me strength to endure. Amen. Pakisabi sa iyong katabi, sabihin mo sa kanya, ipanalangin mo, the Lord will give you strength to endure. Ikalawang bagay sa verses 9 to 10. In our prayer, hindi lamang that the Lord is inviting us to be persistent in our prayer, but also remember kung sino ang ating pinapanalanginan. Maganda yung topic ni Pastora LJ nung Sunday. Sa verses 9 to 11, makikita po natin the character of a good father. Jesus now grounds the promise on who God is. Nananalangin tayo sapagat kilala natin kung sino ang ating pinapanalanginan. Hindi ba parang confident ka pag pumunta ka kay Sister Gemma? Sister Gem, pahiram muna ng bigas. Confident ka kasi si Sister Gemma, pag hiniraman mo ng bigas, nakasmile pa rin siya. At hindi lang bigas ang binibigay. may pera na, may hakata pa. Diba? Ganun, no? O sis, hindi mo magaganyan. Confident ka. Kasi confident ka, kasi alam mo, mabait siya. Amen. Pero kung meron kang isang tiya na pag malayo ka pa lang ay parang laser na ang mata, ay talagang hindi ka talaga magdidiretso doon sa bahay niya at kaya maghiram ng kwan. Tapos pag maghiram ka ng bigas, ang sasabihin sa'yo, "Hay, ano Roman? Huram-huram naman ko at bugas." O, di ba ganun, no? Wa pa ka mo nagbayad last week. Kaya naman magbayad muna bago maghiram. Di ba? Amen. Sabihin yun. Kaya ayaw mong matatanghada ka magyungot. Di ba? Matatanghada ka magyungot kasi alam mo na ayaw niyang gawin yon. Or pangit ang kanyang ugali. Pero sa kamag-anak natin na mabait, huwag nyo namang abusuhin. Amen. Hindi gustong sabihin, mabait yan, mabait yan all the time. Kasi may kanya ding struggles yan. May kanya ding problema yan. At minsan, dahil sa kanyang kabaitan, nagiging masama siya para sa atin. Alam nyo ba, may tinatawag na, ngayon ko lang naisip, may tinatawag na toxic giving. Alam nyo ba yung toxic giving? O toxic generosity na sinasabi? Are you familiar with that? O hindi nyo pa na-encounter? Ito yon. Sister Bing, pag mabait ka, mahilig kang tumutulong sa iyong kapwa, sa unang tulong mo, abang pasalamat kina Sister Bing. Di ba? Abang pasalamat na kadorda. Haru-haruan ka pa nida. Yakap-yakapin ka pa nida. Kasi, na-appreciate niya, binigyan mo siya. Sa unang bigay. Sa ikalawang bigay, sa second giving niya, or third giving niya,
Ano pong mangyayari? Ano pong gagawin niya? Nag-anticipate yan ng tatawag na anticipation. Sabihin niya, ay, Pasko ngayon, may ibibigay sa akin si Sister Bing. Nagasin niyo, no? Sa unang bigay, sabi mo sa kanya, Sister, ito po Juan, ano ito? Kunyari ay, anong ibibigay mo, Sister Bing? Tsinelas. Tsinelas. Abang pasalamat nila. So sa first giving, anong mangyari sa kanya? It elicits appreciation. Sa second giving, sabi niya, mag-anticipate na siya. Oh, nakikita ko si Sister Bing. May ibibigay yan sa akin. Tama no? Kasi na-associate niya, pag nakita niyang mukha mo, giver ito. Third time, nag-anticipation na, nag-anticipate siya. Sunod na naman, expectation na. Kailangang may ibibigay sa akin si Sister Bing. Sa bawat Pasko, pupunta na siya sa iyong bahay, Sister Bing. Sister Bing, hariin ay katong imong pamasko sa ako. Aso ko to na ikay. Nagets natin, no? Ang una, appreciation. Thank you, Sister Bing. Ikalawa, pag nakita ka niya, ina-expect niya, i-anticipate niya, may ibibigay ka sa kanya. Ikatlo, aso ko to na ikay. Ikaapat mong pagbibigay, buko ay panukot, Sister Bing. Kaliyang kang imo itao sa ako? Yun na ang kanyang sagot. Suway-suway ka pa. Kayo yaman ni mo, kaliyang kang imo itao sa ako. Tama ano? Kahuganda kay mo bayay, 5 pesos ka imo pamaskwa sa ako. Entitlement. Panghuli, kaaway ay kanida. Kauinak kaling si Sister Bing. Puat yang ay chinilas kayong tatao sa ako. Kaaway ay kay. Mayain ay kay. Yan ang tatawag na toxic generosity. Ayaw ng Panginoon na makita yan sa ating mga buhay. Amen. Our God is our good Father, and this is grounded on who God is. Ano ang sabi niya? Which one of you, if his son ask him for bread, will give him a stone? Alam nyo, ginamit ito ng ating Panginoon na isang argumento mula sa lesser into greater. Kasi lesser, kasi sabi niya, kayo, mga masama kayong ama, pero pag humingi ang inyong anak, hindi nyo binibigyan ng ahas. Pag humihingi ng tinapay, how much more is your Father in heaven? Even flawed, even sinful human parents are, they know how to give good gifts to their children. Pag Pasko, marami kayong makikita sa mga balabas. Bakit kayo nagnakaw? Bakit kayo nag-hold up? Kasi gusto daw nilang bigyan ng magandang regalo ang kanilang anak. Di ba nung nakaraang Pasko, yun ang balita? Kasi gusto niyang bigyan ng regalo ang kanyang anak. Kasi gusto niyang magkaroon ng Noche Buena na masarap sa kanilang bahay. Even how evil humans are, they are good to their children. O, tingnan po natin sa mga issue na mayroon tayo sa ating gobyerno ngayon. Maraming kurakot. Sana punta yung kanilang kinurakot. Pinaaral sa kanilang mga anak sa mga gandang mga paaralan. Binili ng mga magandang sasakyan ng kanilang mga anak. Anong tawag nila doon? May term sila doon Nepo babies. Di ba? Anong ginawa nila? Talagang pinamper nila ang kanilang mga anak. Saan nanggaling yung pera, Brother Alan? Hindi ko alam. Wala ako doon sa pangyayari. Pero kahit gaano po kasama ang magulang, ginagawan ng mabuti ang kanyang anak. How much more ang ating Panginoong nasa langit? Ang maibigay ng Panginoon
ang mapagmahal na Panginoon. So let us understand that this God is not a stingy God. Hindi po siya, anong stingy? Mainak. This God is not a cruel God. Hindi po siya masama. This God is not annoyed in our prayers because He is better than the best Father we can imagine. Amen. Pakisabi sa inyong katabi, God is better Father, is better than the best Father you can imagine. However, in our prayers, God may say no. God may say no in our prayers. Ang answer kasi ng Panginoon sa atin ay yes, no, at saka wait. No? Yes, no, and wait. God may say no, or God may say wait sa ating mga panalangin. Why? Because He loved us so much. He loved us so much. Alam natin yan, kahit sa practical na buhay. Gustong-gusto ng ating mga anak ang mga processed foods. Gustong-gusto ng ating mga anak ang mga sweet na mga pagkain. Pero bilang parent, tinitiis mo na hindi ibigay sa iyong anak. Bakit? Kasi alam mo, sisirain ang atay niyan, sisirain ang pancreas niyan, sisirain ang kidney niyan. Kaya baby pa lang, diabetic na yung bata. Baby pa lang, may hypertension na ang bata. Kaya ang ginagawa ng parents, they say no. They say no. He may delay the bread because He is preparing for a feast. That is a demonstration of the love of God. And then lastly, in verse 12. Sa verse 12, makikita po natin not only the invitation of Jesus, of God for persistent faith, not only the character of our good Father, but also the expectation of God in our lives. Ano po ang expectation ng ating Panginoon? Ano ang sabi ng Panginoon? So whatever you wish that others would do to you, do also to them. Sinabi ito ng ating Panginoon, ang tawag po dito golden rule. Kung ano ang gusto mong mangyari sa iyo, gawin mo rin sa iyong kapwa. Sa Chinese, meron din silang ganitong klaseng kasabihan, but they stated it in negative term. Do not do to others you wish that not will happen to you. Yan, parang maliit ang English ko. Huwag niyong gawin sa iba ang ayaw mong mangyari sa iyo. Yan, sa Chinese saying yan. Pero kay Jesus, ang sabi ni Jesus, He stated it in a positive manner. Ano ang sabi ni Jesus Christ? Gawin mo sa iba ang nais mong mangyari sa iyo. Nakaroot yan sa panalangin. Puro panalangin tayo ng panalangin. Pero hindi naman tayo gumagawa ng mabuti. Sabi natin, Lord, kailangan ko po ng ganito, ipagkaloob niyo po sa akin. Pero kung may kapitbahay ka namang humihingi sa iyo, kahit isang palito lang ng posporo, ayaw mo pang ibigay, ay parang may mali. Amen. Hingi tayo ng hingi sa Panginoon, Lord, kailangan ko po ng ganitong amount. Tapos may kumatok na kapitbahay sa iyo, sis, abang balik kinamuyatan kinang imo, malunggay, no? Pwedeng pahagat usang rahon yang. Usang rahon pa, abi, pakyang, no? Usang pakyang. Kasi meron kasi kaming sardinas doon sa bahay, igisa namin. Parang masarap lagyan ng malunggay. Ang sagot mo, Sister Bing, ay, suay ka para. Karali yan magtanumit malunggay, kasi paghahagar ka sa ako. Oh. Bigyan mo ng malunggay. Pero putulan mo ng sanga, Sister Bing. Tapos, ang malunggay na pinutol ang sanga, wag agad itanim ha. Mga 3 araw muna bago itanim para matuyo yung
yung pinagputulan para mabuhay, tiyak mabuhay. Ang sagot rin tayo, ay kahirap-hirap ba, Sister Bing, magtanom it malunggay? Mahirap talaga kasi pag pinutol mo yung malunggay at tinanim mo na agad, hindi yun mabubuhay. Matutunaw lang yun siya. So kailangan mo nang patuyuin yung pinagputulan bago itanim. So ganun yung kuhan. Ha? Di ba ang maghirap pagtanom it malunggay, no? Alam niyo ba yon? Mahirap pagtanim ng malunggay kasi hindi yung tanatanim agad. Pagkaputol, pahintayin mo muna ng mga 3 days, 5 days, 1 week bago mo itanim. Kasi matunaw yun siya. Oo. Natutunaw siya, nagkakaroon siya ng mga, mga fungi. So, ganun siya. So, bigyan mo rin ng dahon. Pero bigyan mo rin ng pananim. Para next time naman, ikaw din ang hihingi sa Kanya. O, di ba? Ikaw din ang hihingi sa Kanya. Pansinin po natin sa sinabi ni Jesus Christ. Dito po sa verse 12, ang sabi ng ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon, do not do to others whatever you would have them do to you. Yan ang sabi ng Panginoon. Napaka-crucial po yung word na so. Why? Because this word so is associated, connected with our Father's goodness. Gustong sabihin, ang sinasabi ng ating Panginoon, dahil mabuti ang Diyos na ating pinapanalanginan, dahil mabuti ang Diyos na ating hinihingian, dahil mabuti ang Diyos na ating tinatawagan, dapat maging mabuti ka rin. Amen. Yan ang gustong sabihin ng Panginoon. Dahil mabuti ang Diyos, dapat mabuti ka rin. Para sa iyong pagsisik, para sa iyong pag-aask, para sa iyong pagnanak, bibigyan ka, makakasumpong ka, at pagbubuksan ka, kasi mabuti ka rin. Amen. Kaya minsan nag-iisip natin, bakit kaya hindi binibigay sa akin ng Lord ang aking mga dalangin? Baka merong nire-require ang Lord sa atin. Baka nire-require sa atin ng Lord ang verse 12, do unto others. Do what unto others what you want to do to you. Gawin mo sa iba kung anong nais mong mangyari sa iyo. So kung nais natin na dinggin tayo ng Diyos sa ating mga dalangin, marunong din tayong duminig sa mga request ng ating mga kapitbahay at mga kilala. Kung nais natin na masumpungan natin ang ating hinahanap din ng Panginoon sa atin na tayo ay handang tumulong sa mga naghahanap. At kung nais natin na pagbubuksan tayo ng ating Panginoon, ninanais din ng ating Panginoon na tayo din ay available sa sinumang nangailangan sa atin. Brothers and sisters in Christ, when we pray, Jesus instructed us to ask, to seek, and to knock. But of course, at the same time, let us remember that our Father is listening, and this Father is good, and His door is not closed for us. But at the same time, He is looking unto us. Nakatingin ang Diyos sa atin. Nakamasid ang Diyos sa atin. Nagiging mabuti din ba tayo sa iba? Mabuti ang Diyos at kailangan niya ring makita ang kabutihan sa atin. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, and may the blessings of the Lord be upon us this morning.